Isang malakas na katok ang pumukaw sa kasalukuyang mahimbing na pagkakatulog ng dalaga. Pilit pa nitong minulat ang umahapting mga mata, buhat ng antok at hindi sapat na tulog. Sa lakas ng pagkakahampag ay tila ba halos magiba ng pintuan ito. "Raya, hoy babae, gising!" Narinig niya mula sa loob ng silid ang galit na boses ng may-ari ng inuupahan niyang maliit na silid. Hindi magkamayaw ang kanyang nararamdaman. Tila ba may libo-libong kabayong nakawala mula sa kanyang dibdib sa sobrang kabang nadarama sa pagkakataong to. "Hoy, huwag kang magbingi-bingihan!" Isang malakas na kalampag pa ang ginawa nito. Tanging ang pagbuntong hinga na lamang ang nagawa ng dalaga. At pagod na napabangon sa higaan ng wala sa oras. Sinulipan pa nito ang nakasabit na orasan. 4:00 pa lamang ng madaling araw. Ngunit mas malakas pa ang boses ng landlady kaysa sa tilaok ng manok. Bagsak balikat pa siyang tumungo sa pinto. Iniisip kung ano na naman ang magandang idadahilan sapagkat muli na naman tong maniningil sa bayad sa upa. "Saglit lamang po, nariyan na," sigaw pa nito mula sa loob. Nagmamadali siyang lumabas at naabutan ang galit at namumulang mukha ng may-ari. Sa pagkakataong to, alam ng dalaga na nasa sukdulan na ang pasensya ng may-ari ng inuupahan niya. Muli na lamang siyang malalim na napabuntong hininga. "Ano? Kailan mo balak magbayad ha?" Galit nitong bulyaw. Mariing napapikit si Raya nang singhalan siya dito. Bakat na bakat pa ang ugat sa leeg ng landlady. Kapansin-pansin rin ang hindi maawat itong inis. Ano po kasi?" Nauutala sa ading dalaga. Nahihiya pa itong napayuko habang pinaglalaroan ang kanyang mga daliri. Ang bigat ng kanyang pakiramdam. Hindi niya rin mapigilang mapaisip kung bakit hindi pantay ang estado ng bawat tao sa lipunan. Kung bakit may mayaman at kung bakit may mga dukha na gaya niya na naghihirap. "Ayan ka na naman sa paawa mo eh," muling sigaw ng landlady. "Kung wala kang ipambabayad, huwag ka nang tumira dito. Hindi kita kailangan." Anitong galit na galit. "Hampas lupa!" Dagdag pa nito habang nakataas ang gilid ng labi at ang dalawang kilay. Padalag siya ng tinabig nito paalis sa hamba ng pintuan kung saan nakatayo si Raya habang nanlulumo. Sumagi naman sa kanyang isip ang magbayad ng upa. Sa katunayan, ay balak naman talaga niyang magbayad sa darating na katapusan ng buwan. Sa ngayon kasi, ay wala pa siyang sapat na kinikita. Kakapiranggot lamang ang kanyang sahod sa kanyang pagtatrabaho sa maliit na karinderya ng kanyang tiyahin na kung minsan pa hindi siya binibigyan ng sweldo. Ang kanyang ipon na ilalaan sana niya sa pambayad ng upa ay nauwi lamang sa kanyang ama na kasalukuyang nasa ospital at malubha ang kalagayan. Isa pa to sa kanyang malalim na isipin. "Maawa naman po kayo sa akin, Aling Lourdes." Pakiusap pa nito. Tuluyan na siyang napaluha nang simula ng landlady na halughugin ang loob ng silid. Pinakialaman nito ang kanyang mga gamit at isinilid sa sako. "Ilang beses na kitang pinagbigyan." Nagngingit-ngit na tugon ng landlady. "Pero tuwing pinagbibigyan kita, namimihasa ka eh. Anong kala mo ha? Ikaw lang ang nagugutom? Ikaw lang ang kumakalamang sikmura? Ikaw lang ang may pangangailangan?" Batid ni Raya na tunay nga naman ang mga salitang lumalabas sa bibig ng landlady. Masakit man ngunit yun naman ang katotohanan. Kung susukating umabot na ng ilang buwan ang kanyang pangako rito na magbabayad siya, marahil nagsawa na rin ang landlady tuwing mangangako siya nang wala namang katuturan kung talaga bang matutupad. Tanging ang pagikbi na lamang ang kanyang nagawa. Buo na ang desisyon ng landlady at hindi na ito gaya ng mga nakaraang araw na madadaan niya lamang sa pangakong nauuwi sa pagkapako. "Umalis ka na, Raya, bago pa kita kuyugin." Walang pakialam na tinapon nito ang gamit ng dalaga sa labas. "Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi ako maaawa sa'yo." Ang mga salitang yun ang tumatak sa isipan ni Raya. Habang luha ang tinatahak ang daan palabas ng compound, bit-bit ang kanyang mga gamit na sinilid sa sako. Mabigat ang kanyang dibdib. Ang pakiramdam na para bang binagsakan siya ng langit at lupa.
Hindi tuloy niya mapigilang mapatanong sa taas kung bakit hindi ito patas. Bakit kailangan niyang magdusa? Bakit kailangan lugmok siya? Wala siyang pera sa pagkakataong to. Tanging ang 5 pisong barya lamang ang mayroon siya sa kanyang pitaka mula sa natirang baon kahapon. Pagod na si Raya sa lahat. Sa paaralan, sa pamilya at sa kanyang buhay. Hindi na niya alam kung saan ang tatakbuhan. Sinubukan niya ring kontakin ang kanyang nobyo gamit ang kanyang dipindot na cellphone. Ngunit hindi naman to sumasagot. Palaboy-laboy lamang si Raya sa gitna ng kalsada. May iilang tao na rin pinagtitinginan siya sa pag-aakalang nawala na to sa katinuan. Tama nga marahil na hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon sa iyo ang panahon. Sapagkat sa halip na tulungan siya ng mga taong kuryosong nakatingin sa kanya, ay pinipili pa ng mga to na husgahan siya. Sa huli ay binagtas ng dalaga ang daan patungo sa kanyang tiyahin, na kung saan ay nagtatrabaho rin siya. "Tia Mersing?" Naluluhan itong tawag. Ilang beses na siyang kumakatok sa nakasaradong gate. Ngunit wala man lang nagtangkang magbukas, gayong naririnig niya ang mga nagtatawa ng boses sa loob ng bahay. "Tia Mersing?" Nawawala na niyang pag-asa na sambit sa gitna ng kawalan. Patuloy ang pagpatak ng kanyang luha. Basang-basa ng kanyang mukha sa pawis at ang daloy ng luha nito. Napasalampak na lamang ang dalaga sa gilid ng tarangkahan ng kanyang tiyahin habang naghihintay ng milagro na sana'y pagbuksan siya nito. Mabilis na umangat ang kanyang tingin nang tila dininig nga ang kahilingan niya. Nang ilang sandali lamang din ay magbukas ang tarangkahan at lumabas mula roon ang kanyang pinsan kasama ang kanyang nobyo. Mabilis na napatoy si Raya mula sa pagkakasalambak. Gulat pa nitong pinagmasdan ng dalawa na mahigpit na magkahawak. Anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong. Nanlalamig at halos bumigay na ang kanyang tuhod. Hindi pa ba halata? Sarkastikong tugon ng pinsan nitong si Mara. Nakataas ang makapalitong kilay. Isang senyalis na pinapahiwatig nito kay Raya na isa siyang talunan. Nang subukang balingan ng dalagang kanyang nobyo, tila ba inaalipusta rin siya ng mga titig nito. Sa huli batid ni Raya na isa siyang malaking katatawanan para sa dalawa. Sa katunayan, wala naman talaga akong balak na ligawan ka. Maganda ka naman. Ang problema nga lang sa'yo, Raya, mahirap ka pa sa daga. Isang malaking sampal yon sa dalaga mula sa bibig ng kanyang nobyo. Pinipigilan niyang huwag maluha. Ngunit taksil ang mga butil ng luha nito na para bang may sariling pag-iisip at kusa na lamang nagsipatakan. Dukha ka na nga, utu-utu ka pa. Buwelta pa ng kanyang pinsan. Tanging ang paghinagpis na lamang ang kanyang kayang gawin sa pagkakataong to. Maging nais man niyang sakta ng kanyang pinsan, gusto man niyang gumanti, gusto niyang ipamukha sa dalawa na hindi siya katatawanan. Ngunit hindi niya naman alam sa kung paanong paraan. Mariin siyang hinawakan ng kanyang pinsan sa kanyang braso bago siya nito kabikin palapit. Kung ako sa'yo, Raya, para matapos na yung pagdurusa mo, natatawa nitong sabi, magpakamatay ka na lang. Bulong pa nito bago siya padarag na binitawan, dahilan para mapasalampak siyang muli. Ubos na ang kanyang lakas. At hindi na alam pa ng dalaga kung saan pa siya kukuha ng puwersa sa pagkakataong to na halos lahat na lamang ng bagay na mayroon siya ay unti-unting nawawala. Pakiramdam niya ba ay tila isa siyang isda na inalis sa tubig. Wala nang kakayang gawin ang mga bagay sa mundo. Ang kanilang bahay na pagmamayari ay naibenta na rin. Napilitan silang ibenta iyon nang panahong pumanaw ang kanyang ina. Ngayon naman ang kanyang ama ang may malubhang sakit at kasalukuyang nakaratay sa ospital. Ang nobyo naman nito nagawa pa siyang lokohin at sa sarili pa niyang pinsan. Wala na rin siyang tirahan. Gusto na lamang ni Raya na maging bula sa mga oras na yun. Gusto niya na lamang maglaho bigla nang sa gayon din ay mawala na ang sakit sa kanyang dibdib na kanyang nararanasan. Nandidilim na ang kanyang paningin nang subukan ni Rayang tumayo. Napakapit pa siya sa bakal na rehas bilang suporta dahil sa nanlalata niyang mga hita. Walang kahit anong salita ang lumabas sa kanyang bibig. Walang tanong ang namuo sa kanyang isipan sa pagitan ng dalawa maliban sa kung anong mali sa kanya. Hindi rin niya sinisisi ang mga ito.
Ang sarili niya lamang ang naiisip niyang may kasalanan sa lahat. Masaya ako para sa inyo. Anya, bago tuluyang bitawan kung anuman ang namamagitan sa kanila ng kanyang nobyo. Nagsimula na siyang maglakad papalayo sa dalawa. Mabigat ang loob at hindi alam kung saan ang tamang lugar na patutunguhan. Ilang oras na siyang palaboy-laboy sa gitna ng kalsada. May iilang taong naaawas sa kanyang lagay kung kaya't binibigyan siya ng pagkain ng mga to. Hindi rin naman gustong puntahan ni Raya ang kanyang ama na kasalukuyang nasa ospital, sapagkat paniguradong mag-aalala lamang to. Tiyak na hindi na nito gugustuhin magpagamot. Gayong alam ng kanyang ama kung gaano sila kakapos sa pangangailangan. Magagalit din ang kanyang madrasta. Paulit-ulit naglalaro ang mga katagang binitawan ng kanyang pinsan. Paano nga kaya kung mawala siya? Paano nga kaya kung tapusin niya na lamang lahat? Paano nga kaya kung abutin niya na lamang ang sukdulan ng sa ganoon ay matahimik na ang kanyang masalimuot na buhay? Ngunit, bagaman mahirap ang kanyang kinakaharap, may mumunti pa ring pag-asa sa kanyang nabubuhay. Iniisip na lamang nito na ang kanyang ama ang nagsisilbing liwanag sa kanyang madilim na mundo. Kay gandang bata naman to. Napahinto si Raya sa isang madilim na iskinita. Nagmamataan nito ang 3 lasing na lalaki. Mahigpit siyang hinawakan sa braso ng isa sa mga to, habang ang isa naman ay nilalaro ang kanyang magulong buhok. Bitawan niyo po ako. Anyang natatakot at nangihina. Hindi pa ganap na napoproseso ng utak at damdamin ng dalaga ang lahat ng masalimuot na nangyayari sa kanyang buhay. Naliligaw ka ba? Mukhang malungkot ka, iha. Gusto mo bang pasayahin ka namin? Nakangising sabi ng lalaki. Patuloy pa rin to sa paglalaro ng kanyang buhok, habang ang isa pa sa kanila ay nagsimula ng himasin ang kanyang kita. Nagsimulang magpumigla si Raya. Ngunit dahil sa lakas ng mga to, walang tapat ang puwersa niya. Pagod na siya sa lahat ng bagay. Ngunit bakit para bang may taglay siyang isang gravity na umaakit sa lahat ng pangit na bagay sa mundo? Parang ahuhan niyo na po. Maawa kayo sa akin. Hinaing pa ng dalaga. Sinubukan niya pang kumawala mula sa pagkakakapit ng isa sa mga lalaki. Ngunit nabigo lamang siya. Ang tigas ng ulo mo ha. Mabilis lang naman to. Usal pa ng isa sa kalalakihan. Isang malakas sa sampal ang iginawa dito sa dalaga nang galit siyang titigan ni Raya. Kung maaari lamang makapatay ang mga titik, marahil kanina pa yun nakahandusay. Gusto mong tatagan ni Raya ang kanyang loob, pero malabo na yata ang bagay na yun. Gayong nagsimula ng 3 kalalakihan na tanggalin ang kanyang saplot. Sinubukan niya pang manlaban, ngunit isang malakas sa suntok sa sikmura ang natanggap niya. Ang kanyang pagdaing lamang ang tanging maririnig sa tahimik na iskinita. Maawa kayo. Muli nitong pagmamakaawa. Tuluyan na siyang napaluhod habang pinalilibutan ng 3 lalaki. Tuwang-tuwa ang mga to habang pinagmamasdan ng kanyang lantad na katawan. Napunit maging ang damit ni Raya nang hilain to ng isa sa mga lalaki. Maawa kayo, please. Nangihina niyang sigaw. Walang tutulong sa'yo rito, iha. Kaya kung ako sa'yo, pagbigyan mo na kami, huwag ka nang pakipot. Baboy ka! Sigaw nito sa mismong mukha ng lalaki nang subukan siya nitong halikan. Isang malakas na sampal muli ang natamo nito sa kabila niyang pisngi. Ramdam ni Raya na halos sumiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan sa tindi ng pagsampal nito. Magpakalunod ka na lang sa saya. Natatawang tura ng isa bago siya nito kabigin pahiga sa kalsada. Ang 2 lalaki ay mahigpit na hinawakan ang magkabilang kamay niya, maging ang paa. Sino mauuna? Ikaw na nga, takti naman, bilisan mo ah. Naiinis na tura ng isa pang lalaki. Ang nanlalatang si Raya, na ang tanging kayang gawin sa puntong yun ay ang tahimik na pagdarasal at ang pag-iyak. Akmang tatanggalin na ng lalaking kanyang bra. Nang sa isang pikit ng mata, nakabulagta na ito sa may kalsada. Naalarma ang 2 lasing pang lalaki at dali-dali siyang binitawan at nagtatakbo ng mabilis. Napahikbi ang dalaga. Umayos siya ng upo sa gitna ng bangketa at pilit na tinatabunan ng hubad na katawan gamit ang damit na punit-punit na
dahil sa muntikan ng pangahalay ng malasing na lalaki. Nang umangat ang kanyang tingin para magpasalamat sa tumulong, naiwan na lamang sa ere ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan tong nag-alis ng pang-itaas sa damit. Muling bumagabag sa isip ni Raya ang sariwa pang nangyari kani-kanina lamang. Napatili siya. Dahan-dahan ang kanyang ginawang pag-usog hanggang ang kanyang likod ay tumama na lamang sa malamig na padera. "Maawa ka sa akin." Anito. Nanginginig ang kanyang boses, maging ang kanyang kalamnan sa takot at pagkabahala. Tsaka pa lamang nabunutan ng tinik sa dibdib si Raya nang ilapag ng lalaki sa balikat nito ang damit na kahuhubad lamang. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad nila na hayok sa laman. Alam ko kung paano rumispeto ng babae." Nakangiti pa nitong ani kay Raya. Dahil sa mga sinabi nito, para bang hinaplos ang puso ng dalaga. Sa panahon ngayon, bihira na lamang ang lalaking ganun ang pag-iisip. Maswerte pa rin si Raya dahil kahit papaano ay may nagligtas sa kanya sa gitna ng kapahamakan. "Salamat, sir." Nakayuko at nahihiyang tugon ni Raya. "Ako si Juan." Tinulungan pa siya ng lalaki na tumayo nang muntikan na siyang muling sumalampak. "Kaya mo na ba? Gusto mo ihatid na kita?" Nag-aalalang tanong ng binata. "Huwag na. Kayang-kaya ko. Ito lang ba? Maliit na bagay." Nagsimula na si Raya na tahaki ng palabas sa madilim na iskinitang iyon, habang paika-ika at iniinda ang sakit na dulot ng mahigpit na pagkakakapit sa kanyang dalawang mga paa. Diretso lamang ang lakad ng dalaga. Hindi ito lumingon pa, maging ramdam niya pa rin ang mga matang nakamasid sa kanya. Nabatid niyang titig yun ng binata na nais lamang alamin kung wala bang panganib ang sasalubong rito. Tunay nga yatang malas siya, sapagkat matapos ang engkwentro nito sa tatlong lasing na lalaki, ito naman ngayon ang buhos ng ulan. "Nakakainis na buhay," anya si sarili, at nanlulumo. Napahinto si Raya sa paglalakad nang magawi ang kanyang mga mata sa tulay. Tila may magnet na nakadikit sa kanyang paa at kusa na lamang yung na-attract na lumapit sa tulay. Di naman ni Raya ang buhos ng ulan sa kanyang balat at ang haplos ng hangin. Sinilip ng dalaga ang nasa ibaba ng mataas sa tulay. Yun ay ang malalim na dagat. Mapait pa siyang napangiti habang pinagmamasdan ng buong tanawin. Tahimik ang gabi, liban sa nagbibigay ingay na buhos ng masaganang ulan. Pauna nitong hinubad ang dalawang pares sa tsinelas bago siya tuluyang sumampa sa barandilya ng tulay. Malakas man ang buhos ng ulan, ngunit malinaw sa kanyang paningin kung gaano kalakas ang agos ng tubig sa ibaba ng tulay. Napabuntong hininga na siya, ngunit kalaunan ay napahikbi rin. Sa huli, hindi niya pala kayang isakatuparan ng ganung bagay. Sumabay sa buhos ng ulan ang kanyang luha. Hindi niya kayang kitilin ang sariling buhay. Kahit pa man hindi patas ang mundo pagdating sa kanyang kinakaharap sa buhay. Biglang sumagi sa kanyang isip ang minsang sinabi ng kanyang ama na hindi ang pagsasayang ng buhay ang sukatan upang maging payapa. Iyon ang nagpamulat sa kanya sa realidad, kung kaya ay mabilis tong bumaba mula sa barandilya ng tulay. Pero nakakasilaw na liwanag ang nagmumula sa sasakyang papalapit sa kanyang direksyon, ang sumalubong kay Raya. Hindi nga siguro patas ang mundo, sapagkat kung kailan niya naunawa ang hindi iyon ang solusyon sa kanyang problema. Tsaka naman muli siyang dinapuan ng malaking kamalasan. Pikit mata at bukas palad niya na lamang na tinanggap ang kapalaran nang ang rumaragas ang sasakyan ng siyang dahilan, kung kaya ay nakahandusay siya ngayon sa gitna ng madilim at maulang kalsada. Hinang-hina na ang kanyang katawan. Pagod na sa lahat ang kanyang sistema at pagkatao. Marahil ito na yung araw na pinakahihintay niya, ang tuluyang maglaho. Bago pa ni Raya pikit ang tuluyan ang mga nanlalabong mata, hindi nito klarong nakita ang wangis ng lalaking nagmamadali siyang lapitan. Nang imulat ni Raya ang kanyang mga mata, napagtanto nito ang nasa loob siya ng isang silid. Nag-iisa at napakatahimik. Inilibot pa niya ang kanyang tingin hanggang sa bumukas ang pinto at iniluwa ang bagong dating na doktor. "Kamusta ang iyong lagay?" tanong nito.
Lumapit pa ito sa kanyang dako para alamin kung talaga bang ayos na siya. Masakit po ng kaunti ang ulo ko at maging ang katawan. Nangihinang tugon ng dalaga. Pansamantala lamang yan, iha. Normal lamang yan kayong grabe ang natango mo. O siya, magpahinga ka muna ha? Saad pa nito bago siya tuluyang iniwan. Gising na ho ang pasyente. Narinig pa niyang saad ng doktor. Matapos ay isang matipunong lalaki ang pumasok sa loob ng silid. Pormal ang suot nito na tila ba ay mula pa sa opisina. Ang kanyang mga mata ay nagsusimigaw na tila ba ay pagod at puyat ang mga to. Talaga bang ayos ka na? Anito. Maging ang kanyang malalim na boses ay nakakahalina. Hindi tuloy mapigilan ni Raya na mapaisip. Nasa langit na ba siya? Paano nilikha ng may kapalang ganoong figura? Para bang napaka-perpekto naman ito. Nang gabing yun, hindi ko sinasadyang masagasaan ka. Nawalan ako ng preno. Hindi nakaimik si Raya. Tanging ang pagtango lamang ang kanyang nagawang tugon. Ang sabi ng doktor, sa susunod na mga araw din ay pwede ka nang lumabas. Bilang ako naman ang may kasalanan kung kaya ay narito ka, sagot ko ang lahat ng babayaran at pangangailangan mo habang nagpapagaling. Ako na rin ang maghahatid bukas sa iyo pauwi sa tirahan mo. Anya pa. Wala akong tirahan. Nauutal at nangihiyang tugon ng dalaga. What? Gulat na tugon naman ng binata. Palaboy ka? Napatungo na lamang si Raya sa tanong nito. This is insane. Oh, well, fine. Napapakamot sa batok ang binata. Kagagaling lamang niya sa kanyang kumpanya. Wala pang kain at tulog. Si Sebastian ay isang pinakabatang bilyonaryo at nagpapatakbo ng sarili nitong kumpanya. Kilala na siya sa industriya ng negosyo, kung kaya ay maraming babae ang nahahalina sa kanya. I'll let you stay at my house for a while. Turan pa ng binata. Salamat. Garalgal na saan ni Raya. Makalipas nga lang ang ilang araw, ay nakalabas na ang dalaga. Sakay ng mamahaling sasakyan ng binata, agad na nabatid ni Raya na hindi basta-bastang tao lamang ito. Tahimik nilang nilandas ang daan patungo sa bahay ng binata. Manghang-mangha pa si Raya ng tuluyang makarating at napagmasdan ang tinutukoy nitong tirahan. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Hindi nito inaasahan na ganito yon kaganda at katayog. Tila nakatitig siya sa malapalasyo na tirahan. Ito ba yung sinasabi mong bahay? Gulantang nasabi ng dalaga. Tango lamang ang tugon ng lalaki bago siya ginaya nito papasok sa loob. Kung nakakamangha man ng labas, tila nasa pantasya na si Raya nang tumuntong ang mga paa nito sa napakagarang konkreto na sahig. Napakayaman mo, hindi niya mapigilang isatinig. Sumalubong sa kanila ang mga ilang kasambahay. Lahat ng yun ay may maayos sa tindig at nakahilera. Bring her to room. Malamig na saad dito bago pa tumalikod at nagsimulang tahakin ang itaas. Tinanaw na lamang ni Raya ang likod nito habang papalayo. Ako po pala si Raya Chavez. Raya na lang pong itawag ninyo sa akin. Pagpapakilala nito. Ako si Manang Celia. At ito naman si Mira. Tugon ng matanda. Ang yaman po ng amo ninyo, tura ni Raya. Naglakad sila patungo sa silid na tinutukoy ng binata. Talagang napakayaman, iha. Isa ang senyorito Sebastian sa pinakabata at pinakamayaman sa buong mundo. Tugon ng matanda. Ito marahil ang mayordoma sa mansyong to. Yan nga lamang, malamig pa sa yelo, tigit sa lahat ay napaka-focus sa trabaho. Araw-araw trabaho na lamang inaatupag. Nawawalan na ng tamis sa katawan. Turan naman ang isa pa sa kasambahay na si Mira. Mabilis yung pinalo sa balikat ang matanda. Kung ganoon, ay wala pa siyang nobya? Nagtatakang tanong ni Raya. Paano? Lahat ng pinagkakasundo sa kanya ng mamagulang niya, nire-reject nito. Baka naman hindi talaga straight ang senyorito, kung kaya ay hindi siya nagkakagusto sa babae. O ano, Manang Celia? Totoo naman, di ba? Walang kahit na sinong babaeng dinala ni Senyorito Sebastian dito. Teka. Agad na naputol ang sinasabi ng isa sa kasambahay.
Nang may mapagtanto to, marain niyang tinitigan si Raya at sinipat pa. Ikaw pa lamang hindi dinala ni Senyorito dito. Naku, ikaw ba ang nobya niya? Mapanukso pa nitong sabi, sabay sundot sa kanyang tagliran. Naku, hindi. Nagkakamali ka. Aksidente niya ako nasagasaan at wala akong matutuluyan kung kaya pansamantala, dito muna ako hanggang tuluyang gumaling. Huwag kayong mag-alala, tutulong ako sa mga gawaing bahay. Napangiwi na lamang ang madaldal na kasambahay. Hay, akala ko naman matatabla na ng tamis ang malaang palayang senyorito. Buwelta pa nito. Pero alam mo ba dati, Raya? Panay ang pagpapapansin ko kay Senyorito Sebastian. Nagbabaka sakaling mabangwit ko. Pero wala. Wala talaga akong pag-asa na makapag-asawa ng bilyonaryo. Natawa na lamang si Raya sa mga pinagsasabi ng kasambahay. Balak niya na kapag gumaling na siya, ay dalawin niya muna ang kanyang ama na nasa ospital pa rin. Si Raya ay anak sa labas ng kanyang ama. Kung kaya ay alam nitong kahit papaano, ay inaalagaan naman ngayon ang kanyang ama ng tunay nitong pamilya. Naisip din ng dalaga na ihinto muna siya pansamantala sa pag-aaral ng kolehiya. Nasa ika-4 na taon na sana siya, ngunit dahil sa kapos, ay paniguradong hindi rin niya matutustusan ng pag-aaral. Nasa hapag sila ngayon ng mga kasambahay. Kumakain at nagtatawanan nang maabutan sila ng binata. Agad na tumahimik ang paligid sa tindig ba naman ang presensya nito. Sebastian, kumain ka na, sumabay ka na sa amin. Paanyaya ni Raya, ngunit nagdedre-diretso lamang ang binata. Kumuha lamang yun ang maiinom at muling bumalik sa silid. Kita mo na, Raya, di ba sabi sa'yo yelo talagang taong yun. Hirit ni Mira. At ang sikmura nun ay napakaastig kasi kahit wala siyang kain ng buong araw, buhay pa rin siya at gwapo pa rin. Ha? Nakakayanan niyang hindi kumain ng buong araw? Nagtatakang tanong ng dalaga. Natural. Yung tinuturing niya kasing asawa ay yung trabaho. Turan naman ang matanda. Hindi ni Raya mapigilang makaramdam ng pag-aalala para sa kalusugan nito. Ang turo ng kanyang ama ay mahalagang may laman ng sikmura kahit papaano. Ano pa man ang mangyari. Hindi niyo po ba siya pipilitin na kumain? Anya pa. Hindi. Kasi ayaw naming masigawan, tugon ni Mira na nagsisimula ng magligpit ng pinagkainan. Nagpilit si Raya na siya na lamang ang magliligpit ng pinagkainan nila. Matapos na yung gawin, ay nagluto siya ng makakain na maaaring dalhin kay Sebastian. Panigurado kasing hindi yan kumakain ng niluto nilang ulam kanina na bagoong. Kung kaya ay naghanda si Raya ng adobong manok. Isa sa kanyang talento ay ang pagluluto. Matapos sa ginagawa ay mabilis na rin siyang naghanda. Inilagay niya sa tray ang lahat ng pagkain bago tahakin ang silid nito. Batid niyang nakakatakot ang mga deskripsyon ng mga kasambahay sa kanilang amo. Ngunit hindi ni Raya kayang tiisin na makitang busog sila at may isang kumakalamang sikmura. Marahan niyang kinatok ang pintuan. Ilang beses, hanggang sa naiinis na lumabas sa silid ang lalaki. Ngunit nang mamataan nito si Raya na may dalang pagkain, agad na nagbago ang kanyang reaksyon. Kumain ka na, Sebastian. Inabot nito ang tray ng may ngiti. Narito ka hindi dahil para pagsilbihan ako. Nagpapagaling ka, miss. Hiraya. Raya ang pangalan ko. Anya. O siya, kumain ka na. Tumalikod na ang dalaga at mabilis na umalis nang sa ganun ay hindi na nito tanggihan pa ang pagkain. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga. 4:00 pa lamang ay gising na to upang maghanda ng pagkain para sa lahat. Nasa kusina siya at nagliligpit ng matira at nagamit na niya sa kanyang pagluluto nang maabutan siya ni Sebastian doon. Muntik pa siyang mapatili sa presensya ng lalaki. Ginulat mo naman ako? Anyang nagitla. What are you doing? Nagtatakang tanong ni Sebastian. Nagluluto? Aalis ka ba? Pinasadahan ni Raya ang tingin ng lalaki. Tipid na tangulang ang tugon ni Sebastian. Kumain ka muna, maaga pa naman Tura ni Raya bago siya nito pinaghain ng pagkain. Balak pa sanang tumanggi ng lalaki. Ngunit sa huli ay naakit na naman siya sa luto ng dalaga. Hindi may pagkakaila ni Sebastian na magaling nga sa pagluluto ang dalaga. Ang dala nitong pagkain kagabi talagang nasimot niya.
Mahirap bang maging isang tagapamahala ng kumpanya? Nagtatakang tanong ni Raya. Hindi madali, tugon ng lalaki. Pero at least, hindi ka naghihirap sa buhay mo. Pinanood ni Raya na kumain ng binata. Kung ilarawan ng mga tao rito sa mansyon ng binata, ay tila ba isa itong leon. Ngunit para kay Raya, salungat ang sinasabi nila. Pwede mo ba akong kunin sa kumpanya mo kahit isang janitress lang? Muntikan pang mabulunan ng binata sa tanong ni Raya. Buti na lang at mabilis tong inabutan ng tubig ng dalaga. Mariin siyang tinitigan ng lalaki. Tila ba sinisiyasat siya nito? Gusto kong magtrabaho at mag-ipon nang sa ganun may pagpatuloy ko sana yung pag-aaral ko. Nag-stop ka? Malungkot na napatungo si Raya. Nasa ika-4 na taon na sana ako ng kolehiyo. Sayang no? Gaano ka naman kasi ditong mag-aral ulit? Walang sukatan. Tugon ni Raya sa sinabi nito. Kung ganun, pag-aaralin kita. Sa isang kondisyon. Bakit ang bait mo sa akin? Maluhalaw ang tanong nito. Ilang lamang ang tugon ng binata. Totoo ba? Anong kondisyon? Namamanghapang sabi ni Raya. Tanging tipid at ang wala lamang ang sagot ng lalaki. Magtatrabaho ka sa kumpanya ko once na makapagtapos ka na. Yun lang ba? Maliit na bagay naman yun. Halos magtatalo na ang puso ni Raya sa galak. Nalunod na siya sa saya kung kaya ay hindi na nito namalayang tapos na kumain si Sebastian at paalis na ito. Hinabol pa ni Raya ang binata ngayon na naglalakad patungo sa sasakyan nito. Sebastian! Kasabay ng pagharap ng binata, ang mahigpit na pagyakap ni Raya. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Nakabalik na sa pag-aaral si Raya. Kung minsan pa nga ay sinusundo siya ni Sebastian sa paaralan. Ngayon ay nakasakay sila sa sasakyan nito pa uwi sa mansyon. Madalas na nagsasabay sila sa pag-uwi. Pwede ba akong sumama sa kumpanya mo? Tanong ni Hiraya. Wala kasi kaming pasok ng ilang araw Kung baka lang kamo pwede ko ron, tutulong ako sa'yo. Pwede naman, tipid na tugon ng lalaki. Kung kaya nang sumapit ang kinabukasan, ay maagang nagising si Raya. Naghanda pa ito ng baon para sa kanilang dalawa ni Sebastian. Nahihiya pa rin si Raya nang pagtinginan silang dalawa ng mga tao sa paligid. Ang iba ay nagbubulungan pa. Grabe, ang laki ng kumpanya mo no? Buti ka pa. Sa murang edad ang dami mong achievements na sa buhay. Huminto ang dalawa sa tapat ng opisina ni Sebastian. Sa ngayon ay maaaring dumalaw-dalaw si Raya sa kumpanya ng pinata. Agad na nahinto ang dalawa sa loob nang matanaw ni Raya ang lalaking papalapit sa kanilang direksyon. Naningkit ang mata ng dalaga habang pinagmasdan ng lalaki. Yuan? Hindi siya makapaniwalang sabi. Nagagalak siyang muling makita ang minsan sumagip sa kanyang buhay sa mga lasinggero na balak sana siyang gasain. Raya! Tila hindi naman makapaniwalang tugon ng binata. Kumusta? Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat sa tulong mo sa akin. Malit na bagay, tugon pa nito. Walang ano-ano ay niyakap ito ni Raya. Natigil ang pag-uusap at naghiwalay sa pagkakayakap ang dalawa nang tumikim ang binata na nasa likuran ni Raya. Nakakunot ang noo ni Sebastian habang tinititigan ng pinsan at si Hiraya. Si Yuan ay ang kanyang pinsan at pansamantalang nagtatrabaho sa kumpanya nito. Magkakilala kayo? Anya. Oo, nakangiting tura ni Raya. Buong maghapong nakakulong lamang si Raya sa opisina ni Sebastian. Nang sumapit ang oras ng pagkain, sabay na rin silang kumain. Ganon ang nangyari sa mga sumunod na araw. Tila mas naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Nagluto ako ng pagkain. Ito para sa'yo at ito para kay Yuan. Inabot ni Raya ang nakabalot na baon kay Sebastian. Ngunit hindi nito iyon tinanggap. Hoy, kunin mo na. Sana si Yuan na lang nilutuan mo. Naiiritang saad ni Sebastian. Ayaw mo ba ng ulam na niluto ko? Sayang naman. O sige, bigay mo na lang kay Yuan. Napabuga na lamang ng hangin ng binata at padarag na umalis. Nagtataka pa si Raya sapagkat nagiging mainitin ang ulo nito tuwing nadadala sa topic si Yuan. Nitong kamakailan ay nawalan din to ng ganang makipag-usap sa kanya nang mabanggit si Yuan. Isang gabi ay buong lakas na loob na kinausap ni Raya si Sebastian.
Napapansin na rin kasi ng dalaga na tila ba iniiwasan siya nito. "Sebastian, galit ka ba sa akin?" Anya. Nasa laptop lamang ang focus ng binata at hindi siya nito binigyang pansin. Nasa loob siya ngayon ng silid nito. "Oo," tipid na tugon ng binata. "Bakit naman?" Gulat naman itong tugon. "May nagawa ba akong mali?" "Oo, Hiraya. Malaking pagkakamali." Mariin nitong tugon. Tumayo na ang binata at mabilis na sinara ang laptop bago harapin ng dalaga. "Binibigyan mo ako ng mixed signal." Natameme lamang si Raya. Hindi niya maintindihan ang binata. "Lahat ng ginagawa mo, Raya, binibigyan ko ng meaning. Ang pagluluto mo sa akin, ang pagyakap mo, tuwing nangingiti ka. Pero, ano ngayon? Si Yuan naman?" Himutok ni Sebastian. "Kung ganun ba, gusto mo ko?" Nagtatakang tanong ng dalaga. "Hindi kita gusto, Raya. Kundi mahal kita." Nagsimulang sumilay ang ngiti sa labi ni Raya sa mga sinasabi ng binata. Nagsimula siyang humakbang hanggang sa makatapat na nito ng tuluyan ng binata. "Mahal din kita." Isang malambot na labi ang sumakop sa labi nito. Di naman nila ang init ng halik ng bawat isa. "Iyaharap kita sa altar ng Birhen. Kaya halik lang muna." Wika pa ni Sebastian bago kinintala ng halik sa noo si Haraya. Parehong may ngiti sa labi ang dalawa. Magkayakap ang mga to sa isang kama. Nirerespeto ni Sebastian ang dalaga, lalo na nang malaman nitong muntikan na siyang maghahasa. Nang malaman ng bagay na yun, tila ba umakyat ang lahat ng kanyang dugo sa ulo dahil sa galit. "Nakakain ka na ba ng street foods?" Tanong ni Raya. "Hindi pa. Kain tayo?" "No, hindi ako kumakain ng sinasabi mo." Pagtanggi ni Sebastian. Kasalukuyan silang nagbabiyahe pa uwi nang madaanan nila ang mga street vendor. Biglang natakam si Raya sapagkat matagal-tagal na rin ang huli niyang nakain to. "Sige na, pagbigyan mo na ako. Libre ko." Nakikiusap pa na Anya. Hindi alam ng binata kung bakit pagdating kay Raya, hindi niya to kayang tanggihan. Napapabuntong hininga na lamang siya bago iparadang sasakyan sa gilid ng kalsada kung saan may nagbebenta ng tusok-tusok. Natutuwa pa si Raya na pinapanood si Sebastian. Nung una kasi sinabi nitong hindi masarap. Ngunit ngayon ay nag-e-enjoy na to sa pagkain. "Oh, akala ko ba hindi masarap?" Mapanuksong tanong ni Raya. Pabalik na silang muli ng bansyon at nagdala na rin para sa mga kasambahay. "Akala ko lang pala." Pag-amin ng binata. Hawak pa nito ang kamay ng dalaga at panakanakang hinahalikan. Napansin ni Raya na tila naging balisa ang nobyo. Nang tuluyang makarating ang dalawa, mabilis na tumungo si Sebastian sa silid at hindi na lumabas pa ng gabing yun. Nagtataka si Raya sapagkat hindi rin nagawang kumain ng binata. Mas lalo pang natakot si Raya nang makitang masama ang pakiramdam nito at panayang pagsusuka. Ilang araw na naging ganoon ang pakiramdam ng binata. Nilalagnat at panayang pagsusuka at pabalik-balik ng banyo, kung kaya sa huli, nagpa siya silang isugod na to sa ospital. Nakaramdam si Raya ng guilty dahil kung hindi niya sana pinilit si Sebastian na kumain, marahil maayos ang pakiramdam nito ngayon. Ngunit hindi niya rin maiwasang hindi makaramdam ng sakit nang malaman na nakatakda ng kasalang lalaki sa ibang babae. Mas nasasaktan pa siya nang malaman na pumayag si Sebastian. Para siyang piniga sa mga oras na yon. At mas lalo pa siyang nadurog nang makita nitong maghahawak ang kamay ng dalawa. "So you mean, ikaw ang dahilan kung kaya nalaso ng anak ko?" Mataring na saad ng ina ni Sebastian. Halos manindig ang balahibo ni Raya sa titig na pinupukol ito sa kanya. Nakataas ang kilay at tila ba nasa sukdulang galit. Mula sa loob ng kwarto, nakikita ni Raya na nag-uusap ang nobyo at ang nagpakilalang fiancé nito. "Kasambahay po," tugon niya. "Kasambahay ka lang pala. Tapos sumasta ka para kang kung sino." Hirit pa ng ginang. "Hindi lamang kasambahay si Raya, ma. Nobya ko siya at siya ang pakakasalan ko." Gulat na napatitig si Raya. Kanina lamang ay nasa loob yun ng kwarto. Ngayon ay kaharap na niya.
At ang kinabigla pa niya ay ang pagluhod nito sa kanyang harapan habang nakatapat ang isang singsing. "Will you marry me, Raya? I want you to be my wife." Napaiyak na ng tuluyan ng dalaga sa maaksyon ng nobyo. Hindi niya alam ang tamang gagawin sa mga oras na yun. Mariin pa siyang napapikit at nang imulat ang mga mata, ang nagsusumamang mga mata ni Sebastian ang sumalubong sa kanya. "Baby, you are my life." Turan pa nito. Napangiti si Raya bago pumantay ng pagkakaupo rito. "Magpakasal na tayo." Tugon nito bago kinintila ng halik ang labi niya. Sa pagkakataong yon, wala na silang pakialam at wala na silang sasayangin pang pagkakataon. "Mahal kita, Sebastian. At ikaw ang buhay ko, Raya." The end.